Magandang umaga, class. So ngayon, hindi ko ito patagalin pa. Ngunit tayo ay naatasan kong gumawa ng interview tungkol kay Jose Rizal pati sa kanyang nobela na Noli Me Tangere. Sir, groupings? Yes. Or... Yes, groupings. Ilan po sa group? Anim. So ngayon, ibibigay ko na sa inyo ang oras upang manaliksik sa ating library. Kayo ay pwede nang pagsipunta sa inyong mga grupo at pumunta sa library. Perfect. Oh, walang ano. Ay, tayo ah. Oo, taro. Tayo. Hindi ka nakapag-base sa libro kasi ganda lang ano tsaka okay yung reference. Di ba mas madali i-search na lang natin may AI, may AI natin. Oo, information. Hindi, ako mas okay dito. Magbasa. Hirap ng bata. Ang dami naman. Mas madali pag I-type mo na lang. Isang photo lang. tapos magpapagawa na agad tayo ng PPT. Ayun yun, matututo pa kayo itong ng libro tayo. Ang dami na nila lalaki. Hanggang nga lang maglagali. Online pa rin. Ha? Ano yun? Very sad. Yo. Nasaan ako? Ba't ako nandito? Naluhan ng mga bagay. Ha? Sino ka? Ako si Jose Rizal at ito ang aking nobelang Noli Me Tangere. Yo! Yo! Hindi mo kailangan malaman! Episoduhin mo lang! Asan si Dan? Hindi ko alam. Hanapin mo. Ano yan? Noli? Guys, tignan nyo. May nahanap ako. Ano yun? Ano na naman yan? Basta, tignan nyo na lang. Ayan oh. Ano yan? Wala, nagbukas. Asan tayo? Parang luma? Uy, Dan! Hindi ko pa lang. Asan tayo? Huwag na lamig. Ako mo ka lang dito. Sino siya? Mga kasamahan mo rin ba sila? Opo, saman ko sila. Ano to? Timer? 45 minutes? Ano to? Countdown? Mayroon bang problema? Wala po sila. Mukhang may limit ang oras natin at hindi niya nakikita. Kita niyo ang batang yan? Yan si Basilio at tumakas siya sa kumbento. Tara, punta natin kung saan siya nanggaling. Huwag ka na magsinungaling. po kayo nagdako ng dalawang onsa! Hindi mo ako manloloko yung Jo. Jo! Yan si Crispin. Huwag ka na magsinungaling. Pinagbintangan siyang nagnakaw ng onsa, kaya pinagmamalupitan siya ng kura at sakristan mayor. Makalipas ang ilang araw, pumunta tayo kay Sisa, ina ng dalawang batang nakita ninyo. Ayan si Sisa. Siya ay biktima ng isang bulok na sistemang panlipunan kung saan ang mga mahihirap ay walang boses at ang mga makapangyarihan ay hindi kailanman napapanagot. Inaalala niya pa rin ang magagandang alala nilang mag-iina. Saan na naman kayo galing? Hinahanap niya ang kanyang mga anak. Si Crispin, ang mas nakababatang anak, ay nakausahan ng pagnanakaw sa kumbento ng simbahan. Hindi na siya nakauwi dahil pinapahirapan siya ng sakristan mayor at ng kura. Hindi direktang sinabi sa aking nobela, pero malakas ang pahiwatig na pinatay si Crispin sa kumbento. Samantala, si Basilio ay nakatakas
pero iniwan niya si Sisa para magtago at maghanap ng kaligtasan. Ngayon, dumako tayo sa aking karakter na ginawa na isang edukadong Pilipino sa Ibarra. Nandito tayo sa Intramuros. Sa No Limit Tangere, sinihikap kong ipakita ang kabuluhan ng sistemang pang-edukasyon sa ating bayan. Isang sistemang pinamumunuan ng mga praile kung saan ang layunin ay hindi kalaman kundi kontrol. Dito rin nagsimula ang maraming kwento ng paghihirap ng kabataan na piniling mag-aral pero inalipin ng bulok ng sistema. Ang kaalaman hindi para sa lahat. Hindi kayo pumunta rito para magtanong. Kayo ay para matakot at sumunod. Mga Indyo! Grabe, hindi makatarungan. Ganun sila turuan noon? Oo, dahil ang tunay na layunin ng edukasyon noon ay hindi pagunlad, kundi pagkontrol. Ginoo! Ano pa ibig sabihin ng carpe diem? Hindi mo kailangan malaman. Kabisuduhin mo lang. Kaya pala. Ginawa niya yung Noli para makita natin to. Dahil hindi ako naniniwala na likas namang mga Pilipino. Ang problema ay ang sistemang itinatag na may mga kapangyarihan. Ito ang huling pagkakataong nakita si Maria Clara at Ibarra. Si Ibarra isang taong tumakas sa habang buhay ng pagkakabilanggo. Si Maria Clara isang babae na pilitan pumasok sa kumbento upang maligtas ang kanyang minamahal. Mahal nila ang isa't isa. Ngunit sa lipunan ito, hindi sapat ang pagmamahal. Ang simbahan, ang kapangyarihan at ang kasaysayan mismo ang humahadlang sa kanila. Hala, grabe pala noon. Oo nga no, grabe sila. Ang kanilang kwento ay hindi katang-isip lamang. Ito ay salamin ng libo-libong Pilipino na pinilit sumuko sa ngalan ng rehiyon at kapangyarihan. Halina kayo sa aking buhay. Ikukwento ko sa inyo ang lahat kung bakit ko sinulat ang No Limit Tangere at kung bakit kailangan ituloy ang laban na sinimulan ko. Maupo muna kayo dito. Ginoong Rizal, may katanungan po ako. Bakit niyo po ginawa ang nobelang No Limit Tangere? Ang No Limit Tangere ay isang salamin. Salamin ng limpunan natin ng mga sugat na hindi natin kayang tingnan, ngunit kailangan gamutin. Isinulat ko ito para sa mga Pilipino upang malaman nila ang katotohanan na hindi tayo malaya, na marami sa atin ang bulag sa pangapi. Sir Rizal, sumama ka sa amin. Iutos mula sa kapitan. Anong gagawin natin? Kukunin na siya. 10 minutes na lang meron tayo ngayon. Anong gagawin natin? Pero ito na kasi yun. Ito na yung huling yugto ng buhay ni Rizal. Hindi pa natin ba susundan? Paano pag di tayo nakabalik? Pero ito yung rason kung bakit tayo nandito. Nakapagpasa na ako, guys. Tara na, sundan na natin. Oo, bahala na. Ayun sila. Munti ka na tayong hindi umabot. 5 segundo na lang. Hala, ayan na. Referen! Apunten! Fuego! Hala. Wala na. Wala na, patay na siya. Dali Maria Clara. Sa inyo maglibro na. Kaya pala kasi ano. Psst! Ito pala kayo. May gawa na kayo. May idea naman. Hindi lang. Ano kayang way or content na gagawin natin based dun sa nakita natin sa libro? What if i-vlog natin? What if ipasok natin yung show? What if puntahan kaya natin yung mga lugar na nakita natin? Siya guys, sagot ko na yan. Kabog talaga si Madam. Ganun talaga may pag may gold. Pero mas maganda talaga podcast. Hindi sis, mas maganda pag interview kasi mapipil mo yung face, di ba? Pwede naman Wala, yung sa podcast kami. podcast. Be, mas maganda pag vlog kasi di ba? O, mapupuntahan natin yung mga places. Tsaka te,
Ang ganda pag mapaka-showcase natin yung kagandaan natin. Tsaka chance natin yun para mapuntahan mismo, makita mismo kung saan nangyari yung mga nakita natin nakaraan, Definitely. kung ano yung mga changes from past to present, diba? Slave. Wait lang guys, alam ko na ang maganda. Ano? Ay, Diyos ko po, siya daw. Tama na, mag-vlog na tayo. Libre naman ni Grace. Hi guys! Let's go! Oh my God, magda tayo! We're going sa Kalamba guys. Nakasakay na kami guys ng jeep. Ganda ng iyong ngiti, akin ang napapansin. Sugatan na puso'y kusang gumagaling. Handa na bang lisanin mabigat na bibig? Magaan ng buhay, wag problema. Hi guys! Pupunta. Manila! Hawak ang kamay mo hanggang dulo. Huwag kang bibitiw pag may dilubyong haha. Hi guys! We are here at Luneta. Sundan mo lamang ang aking habang. See you later. We are going to Fort na. Bye-bye! Bye-bye, guys! Hi guys! We are going to Tramuras. Isipin ang babalikan. Dito'y paranaw, purong kagandahan. Lalakbayin natin. Hi guys! I'm finally done! Wait, nasan yung interview? Magandang araw sa inyong lahat. Narito kami sa Fort Santiago at ako si Dan Cedric Ibarra. Ako si Alexa Valdez. At kasama natin si Nandito kami ngayon sa Luneta Park! Ako po si Riza Gail Nona. Ako po si Bea Margaret Sabalbaro. And kasama po namin ngayon si Sir Christopher. Miss Leilani Santos. Araw ako si Ruan. Ako naman si Grace. At kasama ko si Adet Isha. Sino ba si Rizal para sa mga Pilipino? Well, for me, si Rizal is our national hero. So, since childhood naman, ganun siya na-introduce sa atin. Isa siyang matalino, isa siyang matapang, at isa siyang bayani. Hindi lang siya yung bayani natin, kundi siya yung isang tao na sobrang dedicated at sobra-sobra yung pagmamahal niya para sa Pilipinas. May natatandaan pa ba sila sa mga libatang rin? Ibig sabihin ay touch me not or wag mo kaming salingin. Sinulat ng nobela para malaman yung mga nangyayari during Spanish period. It has something to do with our freedoms. It's like teaching us back on what happened in the past. Bakit nga ba kailangan pag-aralan ng Noli Me Tangere? Nagpapaalala sa ating Noli Me Tangere kasi yung mga sinulat niya is mga karanasan ng mga Pilipinong minaltrato ng mga Espanyol. Biging familiarize tayo sa mga nangyari ng nakaraan. No, bali, dito tinatalakay kung paano yung kababaan ng Pilipino sa lipunan. Kasi naglalaman yon ng mga social injustice. Bakit ba mahalagang pag-aralan si Rizal? Kailangan natin mag-stand kung ano yung tama at ipaglaban kung ano yung dapat. Kagaya ng mga ginawa ni Rizal. Si Rizal ay nagpapahiwatig na ang mga Pilipino ay may katapangan, may katalinuhan din, like kagaya niya. Mahalaga pa rin si Rizal kasi siya yung nagmulat sa mga Pilipino. Mas maganda na alam natin kung ano yung mga naging gawa niya, yung naging buhay niya. Mula sa bahay ni Rizal! Mula Rizal, Coliseo! St. John the Baptist Parish, Calamba! Sa Luneta Park! Sa Intramuros at Fort Santiago!